Red alert ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kaugnay sa inasang hagupit ng bagyong Glenda. Ang mga residenteng malapit sa dagat at posibleng mapuruhan sa bagyo, pinalilikas na. May ulat on the spot si Claire Delphine. Claire? Pia, 21 municipalities sa mga probinsya ng Samar, Quezon, Camarines Sur at Sorsogon ang nasa listahan na inilabas ngayon ng NDRRMC na posibleng magkaroon ng storm surge. Yung surge na yan ay nasa taas na 2 to 3 meters. At ayon sa DILG, the moment na lumabas itong listahan na ito ay agad daw nilang inutos sa mga local government units affected na magsagawa ng preemptive evacuations. Pero paalala nila sa mga ibang coastal villages na kahit wala sila sa listahan ay dapat na rin daw magkaroon ng sarili nilang preemptive evacuation at hindi na maghintay pa sa abiso ng DILG. Sa ngayon din ay kinukuha na rin ng DILG ang data tungkol sa high tide upang makita kung may pangangailangan para sa forced evacuations. Pero ang forced evacuation ay nasa desisyon daw ng mga local government units. At base rin sa DOST rain map, malalakas na ulan ang nai-experience ngayon sa ilang Yolanda affected areas. 150 families ang nailipat na mula sa kanilang bunkhouses o tents papunta sa Astrodome Evacuation Center sa Tacloban. At para sa publiko, maaari silang mag-check sa website ng NOAA. Ito yung www.noaa.dost.gov.ph. Nandito sa website na ito yung listahan ng mga munisipyo na merong storm surge forecast at saka yung rain map kung ano yung mga lugar na apektado sa matinding pag-uulan. Ayon naman sa DSWD, may 12,000 identified evacuation centers sa mga lugar na dadaanan ng bagyo. May mga inatasan na rin na kalapit na rehiyon na tutulong agad sa affected areas. Prepositioned goods ay meron na rin daw na i-deploy na at yun naman sa DOTC, kinansela na ang biyahe ng PNR pa Bicol. Lahat din ng provincial buses na may RoRo routes na nandyan sa Batangas ay hindi na rin pinayagang magbiyahe. Sa iba namang paliparan kung saan ay kinansela yung mga flights ay nag-deploy din ng mga bus para sa mga stranded vehicles. Ang units naman ng Philippine Coast Guard ay meron na ring heightened alert status. So far, 4,554 passengers, 91 vessels, 465 rolling cargoes, 11 motor bangka ang na-report na stranded sa mga pantalan ng Bicol, Southern Tagalog at Samar. At paalala rin Pia ng NDRRMC sa publiko na hanggat maaari ay huwag silang basta-basta maniniwala sa mga text, mga nakikita na nababasa nila sa Facebook na pananakot lamang dahil ito ay nakakagulo at kung maaari ay kumuha lamang sila ng mga impormasyon sa mga trusted networks o di kaya ay diretso na sa Pag-asa at NDRRMC at DOST na rin, Pia. Maraming salamat, Claire Delphine.